Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Pwede po kayong mag-comment kung nasang lugar kayo para ma-shoutout namin kayo at kung taga saan kayo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Shoutout muna tayo kay Calm Rallycar, Sampaloc, Quezon, at kay Roman Gigaho, taga Sampaloc, Sorsogon City. Shoutout din kay Regina Baking na from Palawan. At shoutout din kay user JP, laging nakasubaybay sa ating mga video. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Sa wakas ay nakita rin ni Janila ang hinahanap niya. Ilang oras na rin siyang nagpapaikot-ikot sa lugar, kakahanap sa lumang mansyon na pag-aari ng lolang banang niya na may 10 taon na rin mula nang ito ay yumao. Naligaw siya sa sobrang liblib ng kinakatayuan nito. Tinignan niya ang larawang hawak niya at ang address na nakasulat sa likod na bahagi nito. Walang duda, ito na nga yun. Ipinirada niya ang kotse sa harap mismo ng lumang mansyon na nasira na ang bakod. Bumaba siya ng sasakyan at saglit na pinagmasda ng malaking bahay na iyon. Walang nangangalaga, kaya obvious naman kung gaano na ito karumi sa labas pa lang. Lalo na siguro sa loob. Halos matabunan na nga ng mga ligaw na halaman ang mansyon. Nakakakilabot ang itsura nito. Mukhang maraming multo na ang nakatira. Tinanong ni Janila ang sarili kung makakaya ba niyang mamalagi rito ng mag-isa. Sinagot din niya iyon ng oo naman. Ikaw pa ba, Self? Dinukot ni Janila ang susi mula sa bulsa. Kinuha niya iyon sa cabinet ng mami niya nang hindi nagpaalam. Hindi rin kasi siya nagpaalam na dito siya pupunta. Ang sabi niya sa mami niya ay magbabakasyon lang siya sa province ng kaibigan niyang si Letlet na pinagkatiwalaan ng mami niya. Napaka-toxic na kasi ng buhay niya sa Manila. Ang daming problema. Gusto niyang matakasan ang mga yun, kaya't hito siya ngayon sa harap ng isang abandonadong mansyon ng lola niya. Naglakad na siya patungo sa malaking pintuan. Isinuksok ang susi. Maingay na nagbukas ang pinto dahil sa mahina ng materyales ng bawat bahagi nito. Bumulaga sa kanya ang makakapal na mga agiw na tila naging disenyo na sa loob ng bahay. Ang mga kasangkapan, lahat ay may takip na puting tela. Nananatili naman sa pinaka-sentro ng bahay ang malaking portrait ng lola banang niya na tila sinasabi sa kanyang, "Welcome to my mansion, apo." Humakbang na siya pasulong nang bigla siyang makarinig ng pagkaluskos mula sa kung saang bahagi ng mansyon. Napahinto siya at
nagpalingalinga. Sa muli niyang paghakbang ay muli niya iyong narinig, kaya't napahinto na naman siya. Napahugot na lang siya ng malalim na paghinga dahil wala naman siyang nakita. Hinawi-hawi niya ang nangangapal na mga agyo para makarating siya sa sopa. Ang balak niya sana ay maupo muna saglit para makapagpahinga. Tapos ay sa kanya uumpisahang linisin ang mansyon. Alam niyang makakaya niya iyon, gaano man iyon kalaki. Ngunit uupo na lang siya nang isang malakas na lagabog ang narinig niya. Sa pagkakataong iyon ay natukoy na niya kung saan iyon nanggagaling. Sa likod ng malaking piano, dinukot niya ang balisong sa bag at angat ang mga paa na humakbang siya papalapit doon. Sino ka? Kahit multo ka, hindi kita sasantuhin. Nang biglang lumabas mula roon ang isang lalaki at mabilis siyang inatake. Natumba si Janila. Nakubabawan siya ng lalaki, ngunit mabilis din siyang nakabawi. Dahil hindi niya nabitawan ang hawak na balisong, sinugatan niya ito sa balikat. Tila natatakot namang napaatras ang lalaki at nagsabing huwag siyang lalapit. Ang pagkagulat ng dalaga ay napalitan ng pagtataka kung bakit sa kapirasong sugat ay naduwag ang lalaki. Nagtago ulit ito sa likod ng piano. Naguguluhang kinausap ito ni Janila. Hoy, lumabas ka nga riyang duwakang ka. Ba't ka ba nagtatago at sino ka? Paano ka nakapasok sa mansyon ng lola ko? Walang tugon. Naisip tuloy ng dalaga na isa itong sintu-sinto o may kakulangan sa pag-iisip. Sige na, labas na dyan. Hindi na kita sasaktan. Mag-usap muna tayo ng maayos dito sa upuan dahil sa sinabi ni Janila ay unti-unting sumungaw ang ulo ng binata mula sa likuran ng piano. Unti-unti rin itong lumabas doon at saka nakayupong sinabi na isa siyang aswang. Ikaw, aswang? Natatawang tanong ng dalaga. Hindi makapaniwala si Janila sa sinabi ng binata. Kaya sa halip na matakot ay pinagtawanan niya ito. Yung tawang ng aasar. Nabigla na lang siya nang labasan siya ng pangil ng binata, sabay pag-ungol nito at pagbuka rin ng mga palad na may mahabang kuko. Si Janila naman ang napaatras, nag-sign of the cross, sabay sabi na huwag siyang lalapitan ng binata. Kumalma naman ang lalaki at nakayupong naupo sa maalikabok na sopa dahil sa malumanay na pagkilos nito. Ang takot ng dalaga ay naisantabi. Naupo siya sa tabi ng binata at tinanong kung anong problema nito. Nagpakilala muna ang binata at sinabing siya si Dino, ang prinsipe ng mga aswang. Nandoon siya sa mansyon upang magtago. Ayaw kasi niyang pamunuan ang pakikipagtunggali laban sa iba pang lahi ng mga aswang na mortal na kaaway ng kanilang angkan. Ang totoo ay ayaw naman talaga niyang maging isang prinsipe
gusto niyang mamuhay ng tahimik at payapa. Tulad sa kung paano namuhay ang nanay niyang nabibilang sa lahi ng mga normal na tao. Ang kanyang ina ay ang dating katiwala ng mansyon ni Doña Banang. Napangasawa nito ang prinsipe ng mga aswang at siya nga ang naging bunga. Kaya siya ay naging prinsipe rin. Habang nagkukwento ang binata, si Janila ay nakangangalang na nakikinig. Hindi mapaniwalaan ang mga sinasabi nito. Maya-maya ay siya naman ang tinanong ni Dino kung sino siya at bakit din siya nandoon. Kinakailangan pang pumitik ng binata para bumalik sa wisyo si Janila at masagot ang tanong niya. Sa saglit na pagkakakilala ay nagkasundo ang dalawa na maging magkaibigan sa loob ng mansyon. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.